Ang mga Sikorsky S-70I Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force malapit na nga bang dumating sa ating bansa? Ito nga po mga idol, ang mga karagdagang combat utility helicopters na binili ng Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Mga idol, noong February 22, 2022, ang Department of National Defense at PZL Milik ng Poland ay pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng $624 million para sa 32 units ng mga additional na S-70I Black Hawk combat utility helicopters para sa Philippine Air Force. Ayon nga po sa mga impormasyon mga idol, ay maaaring mag-umpisa na ang delivery sa mga helicopters na ito sa taong 2024. Alam naman nga po natin mga idol na ilang linggo na lamang ay sasapit na ang 2024 at siguradong malapit nang dumating ang mga Black Hawk combat utility helicopters na ito sa ating bansa. Noong March 2019 mga idol, ang Department of National Defense ay pumirma ng kontrata na nagkakalaga ng $241.4 million kasama ang Lockheed Martin's Polish subsidiary na PZL Milik para sa 16 na Sikorsky S-70I Black Hawk combat utility helicopter para sa Philippine Air Force. Ito nga po ang unang pagkakataon mga idol na ang Pilipinas ay bumili ng mga modernong combat utility helicopters. Noon nga pong December 10, 2020, ang Philippine Air Force ay kinumisyon ang unang batch ng 6 na S-70I Black Hawks, habang ang natitira pang 10 units ay na-deliver naman noong 2021. At mukhang nagandaan nga po sa performance ang Philippine Air Force at Department of National Defense sa combat utility helicopters na ito. Dahil bumili pa nga po sila ng karagdagang 32 units na mga brand new, moderno na mga Black Hawk combat utility helicopters. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng 2 crew. May capacity nga po ito para sa 1,450 kilograms. May haba itong 19.76 meters, fuselage length na 15.27 meters, width na 2.36 meters, at height na 5.13 meters. Ito nga po ay may empty weight na 5,675 kilograms, maximum takeoff weight na 9,979 kilograms, at power plant na 2 General Electric T700GE 701CRD turboshaft engines. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 294 km per hour, cruise speed na 282 km per hour, combat range na 320 nautical miles, ferry range na 1,199 nautical miles, at service ceiling na 5,800 meters. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong dalawang 7.62mm M240 machine guns. Pwede nga rin po itong lagyan ng dalawang 7.62mm M134 minigun o dalawang 12.7mm GAU-19 Gatling guns. Meron nga din po itong total na 4 na hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan mga idol, ang Hydra 70, AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger at iba pa. Mga idol, malaking tulong nga po ang mga karagdagang combat utility helicopters para sa Philippine Air Force upang mas magampanan nila ng maayos ang kanilang mga misyon. Mas mapapadali nga po ang operasyon ng Philippine Air Force mga idol sa tulong ng mga moderno at makabagong gagamitan na ito. Kailangan nga po ng ating bansa ang mga mas bago at mas magagandang gagamitan upang makipagsabayan sa ibang mga bansa. Sa tulong nga po ng modernization ng program mga idol ay unti-unting natutupad ang pangarap ng Philippine Air Force at ng buong Armed Forces of the Philippines. Konting panahon na nga lang po ang ating aantayin mga idol at siguradong unti-unting lalakas ang puwersa ng Pilipinas. Kayang-kaya na nga po natin ipagtanggol ang ating mga teritoryo at ang mga mamamayan nito. Sana nga po mga idol ay magpatuloy pa ang modernization program na ito at nang sa ganon ay mas marami pang mga bago at malalakas na units ang ating mabili. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Much.